Tumayo po tayong lahat bilang pagbibigay ka ng pagkakataon ng salita ng Diyos. Makibuklat po kayo sa akin sa aklat ng Jeremiah chapter 29 verse 11 to 13. Ngunit po Jeremiah chapter 29 verse 11 to 13. At ito po ang sinasabi. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. At kayo'y magsisitawag sa akin, at kayo'y magsisiyaon at magsisidalangin sa akin, at aking didinggin kayo. At inyong hanapin ako at masusumpungan ako, pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Salamat at purihin ang salita ng Diyos at i-welcome po natin ang kanyang likod, si Brother Raymond Ibarra. Manatilig po tayo sa ating pagkakatayo. Tayo po ay humingi ng gabay sa Panginoon sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Lord muli sa pagkakataong ito na kami po ay iyong tinawag Panginoon upang makinig ng iyong salita. Sambahin ka Panginoon at laging kami makinig Panginoon sa iyong mga bilin, sa iyong mga paalala Panginoon. Kaya nga po Lord, samahan mo nga po kami Panginoon ng iyong banal na Espiritu Panginoon upang sa iyong kalagitnaan Panginoon ay makita Panginoon ang iyong liwanag Panginoon. Lord, basbasan mo Panginoon ang iyong mga salita Panginoon. Maging kalakasan lang ito Panginoon ng mga tagapakinig at maging kagalingan kung mayroong karamdaman Panginoon. Maraming salamat Lord. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ko ang Panginoon. Palakpakan po ang kanyang Diyos na buhay. Hallelujah. Mabuti ang Diyos. Amen. Napakabuti po ng Panginoon sa bawat isa. Alam niyo po, sa bawat araw ng ating buhay, ang Diyos ay kumikilos nang hindi natin nalalaman. Amen. Mula po sa pagsikat ng araw, sa pag-ikot ng mundo, maging sa ilalim ng ating kinatatayuan, ang Diyos ay kumikilos at gumagawa. Amen po. At ang tinatawag po rito ay divine works of God. Yan po yung ating pag-aaralan sa araw ito. At alamin natin kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay po natin. Paano nga ba kumikilos ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ko? Paano nga ba? Hinga ka. Sana yun. Pero sabi ko rito, meron po tayong tatlong bagay na ginawa ng Diyos sa buhay po ni Moises. Tatlong bagay lamang po ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Ang una po, ang sabi po rito, desisyon o pagpapasya. Ang pagpapasya po ng Panginoon, madalas hindi natin maintindihan. Madalas, hindi natin maunawaan. Pero pag tayo po ang papasya sa ating sarili, alam kagad natin. Yung susuotin natin, tignan niyo yung katabi ninyo. Pinaghandaan na yan mula kagabi pa. Tama? Yung kakainin natin, tayo yung naghahanda niyan. Baka ngayon pa lang may nag-iisip ng gustong magtanghalian. Kung ano yung lulutuin niya. Tama? Tayo yung nagdidesisyon sa bawat galaw po natin. At tayo po yung nasusunod. Pero sa pagkakataon ito, ang buhay po ni Moises, dito umilos ang Diyos. Sabi ron, sa pagpapasya. Ang pagtawag kay Moises. Sabi po sa Exodus 3,
1-4. Samantalang habang nagpapastol si Moises sa kawan ng tumayan niyang si Jethro, na pari ng Midian. Tinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moses na nagliliyap ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya't sinabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito, titignan ko na ng mabuti kung bakit hindi iyon natutupok ngayong nagliliyap. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh, buhat sa nagliliyap na punong kahoy. Moises, Moises. Tinawag po si Moises ng Panginoon. Alam niyo po, si Moises po ay hindi perfecto. Si Moises ay merong pagkaalinlangan. Si Moises ay takot. At si Moises ay merong kapansanan sa kanyang pananampalataya. Meron siyang kumbaga sa bulol. Bulol siya. Hindi siya maintindihan. And yet, tinawag siya ng Panginoon. Nagdesisyon ng Diyos sa buhay ni Moises. Moises, Moises. Bakit? Gustong may ipagawa ang Diyos sa buhay ni Moises. Ano ito? Iligtas ang kanyang bayan sa pamamagitan ni Moises. Tignan uli ang katabi mo. Pinili yan ng Diyos. Amen. Huwag ka magtaka. Talagang pinili yan ng Diyos. Hindi ang Diyos nakatingin sa mukha, sa itsura, sa mahinaman o sa kalakasan. Tama? Tumitingin ang Diyos sa puso ng isang tao. Tumitingin ang Diyos sa handang sumunod sa Kanya. Bagamat si Moises ay takot, nag-aalinlangan. Sabi nga doon, pinili siya ng Diyos upang iligtas ang kanyang bayan. Ilabas ang bayan ng Israel. Hindi aksidente ang buhay mo. Amen. Kapatid, hindi aksidente na nandito ka. Tinawag ko ng Panginoon para sa plano niya sa iyong buhay. Nagdesisyon ng Diyos sa buhay natin kung bakit tayo narito, kung bakit tayo tinawag ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Amen po. Meron po akong nakita na sa isang sa Facebook, yung isang presidente, mga presidente. Sabi po doon, yan, si Russian President, si Vladimir Putin. Yan. Tapos, US President Donald Trump. At maging si Prime Minister ng Israel, na si Benjamin Netanyahu. At saka, si President ng China, si Xi Jinping. Yan, nakikita niyo po sila. Meron pong nakalagay dyan yung kanilang mga edad. Si President Putin is 72. Si President Trump is 79. At si Prime Minister is 75. At ang Presidente po ng China na si Jinping is 72. At ang sabi rin sa nakasulat, wala sa kanila. None of them will be here in 15 years. Tama? Kung meron man, salamat sa Panginoon. Pero sabi rin, but the rest of us will still be paying the consequences
of the decision. Ang bawat sa kanila, meron silang pagpapasya. Meron silang desisyon. Maaaring nababalitaan natin ngayon yung laban, ang gera. Maaaring nagdidesisyon sila. Tama? Na sige, lusubin mo. Girahin mo ang bansang Israel. Sige, paulalan mo na ang missiles. Ang baksa ng Ukraine. Sige, maglaban-laban tayo. Tama? Desisyon nila yun. Pero hindi doon ang desisyon ng Panginoon. Amen. Bakit? Sabi po, sa aklat po ng Romans 8:28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Sila mga tinawag ayon sa Kanyang mga layunin. Amen. Alam niyo po, lahat po ng nakita po natin, yung mga leader na ito, tinawag sila ng Panginoon. Tama. Sabi nga, wala itong lagang namumuno na hindi ang Diyos ang nagbigay. Amen. Siya yung naglagay. Siya yung nagdesisyon na kung sino yung presidente natin ngayon, ang Diyos ang naglagay. Amen. Subalit, kung meron man silang maling mga desisyon sa buhay, meron silang pagkakamali na hindi natin maunawaan, sabi ron, all things work together for good. Pinaglalakit-lakit lahat ng Panginoon. Maaaring sa tingin natin, mali yung desisyon niya. Bakit niya ginera yun? Bilang tayo mamamayan, bakit niya nilusob yun? Bakit nag-away-away? Pero may dahilan ng Diyos kung bakit nangyayari yun. Amen. Hindi natin alam. Hindi natin maunawaan. Sabi ko nga kanina, kung hindi natin nakikita ang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng tinututungan natin, o ang pag-ikot ng mundo na hindi naman natin nararamdaman, ang Diyos ay kikilos na hindi natin nararamdaman. Amen. Kikilos ang Diyos sa buhay po natin. All things work together for good. Sabi ron. Si Paroa, ginamit ng Diyos para din makalabas ang mga Israelites, para makalabas ang bayan niya. Bakit? Sabi po rito, wala ko dyan, sabi po sa Exodus 7, 1 hanggang 4, sabi po, Moises, gagawin kitang parang Diyos sa harap ng Paraon. At ang mga kapatid mong si Aaron ang magiging tagapagsalita mo. Lahat ng sasabihin ko sa iyo ay sasabihin mo kay Aaron. Siya naman ang magsasabi sa Paraon na payagan kayong umalis sa Ehipto. Ngunit pagmamatagasin ko ang puso ng Paraon at gumawa man ako ng maraming himla o kababalaghan sa Ehipto, ay hindi siya makikinig sa iyo. Kung magkagayon, ipadadama ng Diyos, ipadadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko ang buong Ehipto at ilalabas ko mula roon ang aking mga hukbo, ang aking bayan at ang mga Israel. Amen. Pagmamatigasin ng Diyos ang puso ng Paraon para makalabas ang bayan ng Israel. Amen. Anong ginawa ni Moises? Sumunod siya. Tama? Bagamat hindi malinaw ang kanyang pananalita, naniwala siya.
sa pagpapasya ng Panginoon. Maaaring sa atin, mayroon tayong pinagdaraan. Tama? Marami tayong magulo ang sitwasyon ng buhay. Sino po nakakita ng rito? Cross stitch. Cross stitch. Yan. Sino gumagawa ng cross stitch? Wala gumagawa ng cross stitch. Yan. Nakikita lang natin. No? Titignan po natin yung kanyang likod. Yung likuran niya. Maraming tusok. Buhol-buhol. Hindi mo alam kung saan naroon ang singilid, kung saan pumasok. And yet, kapag binaliktad mo siya, kapag binaliktad po natin ang isang cross stitch, lumalabas yung kanyang magandang imahe o larawan. Amen. Ganyan po sa buhay po natin. Maaring taliwas sa ating gusto ang mga nangyayari. Hindi sang-ayon sa gusto mo. Hindi ko naman ito gusto. Ba't ito nangyayari? Lord, lagi tayo nananalangin. Lord, wag ito. Ayoko nito. Pero yun kailangan sundin mo yun. Sundin mo yung liko-liko. Yung pagtagos ng karayom sa ilalim hanggang sa pagtawid niya sa kabila. Kailangan sundin. Kailangan natin daanan. Bakit? Pasya yun ng Panginoon. Pasya yun ng gumagawa ng cross stitch. Hindi tayo. Amen? Kung ano yung pinagpasyahan ng Diyos sa buhay po natin ngayon, kung ano man po yung pinagdadaanan natin ngayon, yung desisyon ng Diyos, minsan hindi natin maintindihan. Pero sa kabila nito, maganda yung pinalalabasan. Amen. Maaring isang kwento, kilala natin si Judas. Kilala po natin si Judas. Hindi yung kapitbahay mo. Sa Bible po, yung nagkano sa ating Panginoon. Maaaring sabihin natin sa kanya na, ba't niya ginawa iyon? Bakit niya pinagkalalo ang ating Panginoon? Buti na lang sa kanya na mata. Ba't gano'n? Hindi. Hindi natin dapat husgahan yung tao iyon kalalo sa Panginoon. Bakit? Itinakda yun ng Lord. Nasa plano ni Lord yun. Kung hindi ipinagkalalo ni Judas ang Diyos, hindi madadakot ang Panginoon. Wala sana tayo ngayon. Hindi natupad yung pagpapakot ng Diyos. Pero tinupad iyon sa pamamagitan ng pagdidesisyon ng Diyos sa buhay ni Judas. Tignan mo yung katabi. Hindi yan Judas. Gagamitin niya ng Lord sa buhay natin. Minsan, yung katabi natin, yung gagamit ng yung sisirain yung loob mo. Oo. Yung katabi, minsan natin, yung lagi natin kasama, yan yung gagamitin ng Lord para tumibay yung inyong samahan. Amen. Kasi mapipilot natin. Kasama mo yun. Nakandito yun. Diba? Kasama mo yun na nagpupuri sa Panginoon, na nagpapasalamat sa Diyos. Gagamitin niya ng Lord. Amen. So, anong dapat natin gawin? Sabi ron, magtiwala tayo sa Kanya. Kung ano man ang desisyon ng Diyos sa buhay mo, magtiwala tayo. Sabi po sa Kawikaan 3:5, kayawi ka magtiwala. Yan. Buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sarili mo. Lagi tayo sa Diyos magtiwala sa ginagawa niya sa ating buhay. Amen. Maaari sa atin dito, nung bata siya, marami siyang pinagdaanan na masasakit. Marami siyang pinagdaanan na masasakit.
Pero tignan mo ang buhay niya ngayon. Maganda, di ba? Tignan mo, maganda ba ang buhay? Maganda ang buhay sapagkat ang Diyos ang nagdesisyon sa ating buhay. Amen. Amen. Alam niyo po, lagi ko narinig din po si ating founder, si Pastor Bimin. Nung siya tinawag ng Panginoon, nung desisyon ng Lord ang buhay niya, sabi ng Lord, sumunod ka sa akin. Maglingkod ka sa akin. Ano daw po yung ginawa ng ating Pastor Bimin? Sumunod siya. Iniwan niya ang kanyang negosyo. Bagamat masakit, negosyo yun eh. Doon siya kikita. And yet, iniwan niya para sa kaluluwa, para sa paglilingkod sa Panginoon, para sa iyo, para sa akin. Amen. Sapagkat kung hindi nakakilala ang Diyos sa buhay ng ating Pastor Bimin, siguro, isa tayong sinulid na nasa likod, na hiwa-hiwalay din ang buhay natin. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Salamat natin ang Diyos. Sumunod tayo kahit hindi natin naiintindihan. Sunod lang. Sunod lang ng sunod sa Panginoon. Amen. Tiwala po ba tayo sa desisyon ng Diyos sa buhay mo? Amen. Sigurado ba tayo na nagpasya sa atin, hindi sa atin, kundi ang Diyos? Kung gayon, magalak ka. Kasi ang Diyos ang sumama sa ka. Hindi ang sayong sariling karunungan. Sabi, kung mayroong bundok na nakatabing sa iyong harapan, always look at the bright side. Hindi lang yan bundok na nasa harap mo, mayroong liwanag sa gilid, may liwanag sa kaliwa, sa kanan, sa taas. Amen. Kung nabibigitan man tayo sa problema ng buhay, always look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Pangalawa po, action. Ang ginawang aksyon ng Diyos sa buhay ni Moises. Ang pagkilos ng Diyos. Sabi po sa Exodus 13:14, sumagot si Moises, lakasan ninyo ang iyong loob, huwag kayong matatakot, tignan nyo na lang kung papaano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi ninyo muling makikita ang mga Egyptiong yan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Amen. Pumanatag lamang po tayo. Amen. Sa tingin po natin, dead end. Sino po nakadaan sa dead end? Dead end. Yan. Pag dead end, sarado. Wala. Wala eh. Dead end yun. Anong gagawin? U-turn. Babalik. Pero hindi sa Diyos. Hindi dead end ang buhay. Ituloy mo lang, kapatid. Kung may pagsubok ka, tuloy ka lang. Hindi ka dead end yun. Kasi may plano yung Diyos sa hinahanap. A-action ng Diyos. Amen. Gagawa ang Diyos ng daan. Sabi po sa Exodus 14:15-16, sinabi ni Moises, ni Yahweh kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo na. Palakarin mo na ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkol. Mahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran mo. Amen? Sabi mo, Moises, bakit mo ko tinatawag? Lumakad mo kayo. Tumuloy ka lang.
itapat mo ang iyong tungkol sa ibabaw ng dagat at makakataan ka. Amen. Itapat natin ang ating isipan sa Panginoon upang tayo makadiretso ng lakad. Amen. Hindi tayo madedepend. Bagkus, kapag ang Diyos ang tinitignan natin at kay Jesus tayo nakatingin, tiyak yung ating lalakaran. Hindi dead end, walang U-turn, diretso patungo sa Panginoon. Lunod ka na ba? Lunod ka na ba sa mga naranasan mo? Sino naranasan na malulod dito? Ako po. Sino ba po? Sa ating daw, nalulod na rin. Kapag nalulunod daw po ng isang tao, nakataranta. Hindi alam yung gagawin. Pagaspas ng pagaspas. Di ba? Gawa ng ganito, langin ng ito, sipa ng sipa. Pero lumulubog pa rin. Bakit? Di ba rin lumulubog? Nagpapanik. Minsan, sa buhay natin, nararamdaman natin yun. Minsan napapanik tayo, nag-aalala tayo, lulubog na ako, hindi ko alam yung gagawin ko, kakampas-kampas na lang ako. Pero pag meron nang humawak sa'yo, anong pakiramdam? Yung pakiramdam mo, safe ka na. Yes, may nahawakan ko. May humawak sa akin. Ganun po ang Diyos. Kapag lunod ka na sa problema mo, kapag pagod ka na sa kakahampas mo, nandiyan ang kamay ng Diyos. Kikilos ang Diyos sa buhay mo. Pag hindi mo na kaya, gagawa ang Diyos sa buhay ng isang tao kapag surrender na siya. Kasi pag may laban pa, kung makaya pa, may lakas pa, nalaban pa rin eh. Tama? Sa mga sabongero. Sinong sabongero? Pag naglalaban tayo yung ano, di ba? Pag naano na, nakarian na, ginaganon pa. Tupa pa yan. Eh, lakas pa eh. Pag tumuka, panalo daw yung tumuka. Eh, tumutuka ka pa. May lakas ka pa. Kaya mo pa. Pag kaya mo pa, baka hindi ka na umasa sa Diyos. Kaya mo pa eh. Pero pag hindi mo na kaya, nararamdaman mo na nilulubog ka na. Tawag ka sa Kanya. Sabi ng Lord, bakit mo ko tinatawag? Sabi kayo, dumaretso ka na. Kasi mayroon ng aksyon ng Diyos eh. May gagawin ang Diyos. Magpatuloy po tayo. Amen. Amen po. Amen. Sabi nga, kumilos lang po tayo ng normal. Kung ano po yung ginagawa natin, kung may problema man po tayo, ituloy mo ang buhay. Sumamba ka sa Panginoon. Mag-Bible study ka. Mag-aral ka ng kanyang mga salita. Tuloy ang buhay. And one time, magugulat ka, yung mga pasal-pasal ng mga problema, unti-unti nang gumagaan. Sapagkat nangunay ang kamay ng Diyos na kumikilos sa buhay natin. Amen. Amen. Kapag natin ang Panginoon, ang Diyos ay kumikilos sa paraan na hindi sa ating kaisipan.
Sabi po sa Isaiah 55:8, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Sabi ni Yahweh. Limitado lang po yung ating kaisipan. Limitado rin ang ating kaparaanan. Kaya anong sabi? Sa Diyos tayo umasa. Sa Diyos tayo humingi ng tulong. At ang gagawin po natin, lagi tayong manatiling tapat sa Panginoon. Amen. Maging manatili sa pagkilos ng Diyos. Kadalasan dumarating ang sa ating buhay yung tugon ng Diyos kapag wala ka ng nakikitang sagot. Diba? Pag nakikita na Lord, hindi na uma-action to parang wala nang gagawin na. Ako na kikilos. Amen. Kumikilos ang Diyos, sabi ron, sa gitna ng dagat. At kumikilos ang Diyos sa gitna ng ating kahinaan. At kumikilos ang Diyos sa tamang panahon. Amen. Sabi nga, ang kaisipan ng Lord ay hindi natin kaisipan. Sumunod lang tayo ng mayroong katapatan at manampalataya tayo sa Diyos. Lagi natin siyang panampalatayanan sa ating buhay. At ang last po, ang sabi po dito, sustain o pagpapanatili. Pagpapanatili ng Diyos. Ang Diyos ay hindi lamang nagbigay sa simula. Ang Diyos ay nagbigay hanggang sa ngayon. Amen. Sabi po sa Deuteronomy 8:3, tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkain hindi niyo kilala, yun ang inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita ng Diyos na nagmumula sa bibig ng atin. Amen. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Ba't ka magwawalay? Don't worry, kapatid. Be happy. Sapagkat ang Diyos ang siyang pinagmumulan ng lahat ng ating bagay. Ito yung pagkilos ng Diyos kay Moises nung nasa ilang na sila. Nagpaulan ng Diyos ng mana at ng tinapay. Sabi po rito sa Exodus 16:2-4, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana pinatay na lang kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pauulanan ko ng tinapay mula sa langit. Araw-araw. Palalabasin mo ang mga bahay, ang mga tao, para mamulot ng mga kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito, susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Bawat araw, nagbibigay ang Diyos ng sapat na pagkain, hindi sumobra, hindi nagkulang, sapat sa pang-araw-araw. Amen! Sino nagkukulang nito? Minsan sobra pa. Bumili ka ng 2 ulam,
Magkano isa? 70, 75, 80. May natitira pa. Tama? Pero konti lang yun. Pero may nailalagay pa sa may naitatago pa. Ganun ang Diyos. Sapat sa ating pangangailangan. Bakit sinabing sapat lang? Para sa pang-araw-araw. Kung babasahin po natin sa aklat ng Exodus na ito, yung mga may kumuha ng sobra-sobra, anong nangyari? Nasira, inuod, bumaho. Baka marami nang bumabaho sa rete, ilabas na yan. Baka sobra-sobra. Bakit sabi na sapat? Yung pangangailangan mo sa araw na ito, ang bibigay ko. Amen. Huwag tayo maghangad ng 20 years, 2 years, isang buwan. Hangarin mo lamang yung isang araw na mapakain ka ng Panginoon. Marami hindi kumakain sa isang araw. Iba, 2 beses, 3 beses. Iba hindi. Tignan mo sila. Nabubuhay pa rin sila kahit walang pinakain sa araw-araw. Tayo, di na tayo makain ng isang araw nagreklamo na tayo. Sumasakit tayo ulo natin. Tama? Ganun po. Sabi po rito, ang sustain ng Lord, laging nangyay. Yung pagpapanatili niya ng ating pangangailangan ay laging nangyay. Sabi ko, hindi tayo nabubuhay sa yaman. Tama? Sa yaman, hindi tayo nabubuhay. Kundi sa katapatan ng ating Diyos. Tapat ang Diyos. Tapat siya noon, tapat siya hanggang ngayon. Amen. Kung papaano ang mga magulang ay nagsisikap na magtrabaho para may panustos sa kanyang mga anak, ganun din ang Lord. Hindi siya natatapos sa una. Hanggang sa makapagtapos ka, sa makapag-graduate ka, naandun pa rin ang Diyos. Naandun ang supply ng Lord sa ating buhay. Amen. Pumanatag ka lang. Sabi Lord, pumanatag lang ka. Sabi ko sa Deuteronomy 29:5-6, 40 taon akong nangunguna sa iyo sa ilang. Sabi ni Moises, hindi kailanman nasira ang inyong kasuotan, ni napugpog ang inyong sandalyas. Wala kayong pagkain o inumin, ngunit binigyan kayo ni Yahweh upang malaman ninyong siya ang ating Diyos. Amen. 40 days, 40 years, na nauna si Moises, sabi niya, na naglakad. Sabi, ngunit ang sandalyas ninyo ay hindi naubod. Ang mga kausuotan niyo ay hindi masira. Tignan niyo ang katabi ninyo. Bago sandalyas niyo, bago pananamit niyo. Bakit? Si Lord ang nagbibigay. Si Lord ang nagsusustain. Amen. Amen. Sabi nga, kung sa buhay daw po natin, gusto mo nang sumuko. Tama? Sa buhay natin, marami sa atin gusto nang sumuko. Pero tignan mo yung katabi mo. Nandiyan pa rin. Lumalaban pa rin. Bakit? Hindi na yun sa tinapay. Doon na yun sa salita ng Panginoon. Amen. Nabubuhay tayo, hindi na sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Sabi ko sa Matthew 4:4, nasusulat, sabi ng ating Panginoon sa Kristo, nasusulat hindi lamang sa tinapay na nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagbubula
sa Diyos. Amen. Kaya tayo nabubuhay ngayon dahil sa kalasasan ng salita ng Panginoon sa atin, hindi sa ating buhay. Amen. Sabi po sa Isaiah 40:28-29, hindi ninyo nalalaman, hindi nyo narinig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod, sa kaisipan niya ay walang makakaunawa. Ang may hinat, mga napapagod ay kanyang pinalalakas. Amen. Yung salita ng Lord ang siyang ating sanggalang, siyang ating kalakasan sa araw-araw nating buhay. Amen. Kaya kahit manatili ka ng 40 days, kahit wala kang tinapay, tiniis ng ating Panginoon dahil meron siyang salita ng Panginoon. Amen. Nasusustain lang ang ating pangangailangan ng ating buhay kapag tayo nakatayo sa salita ng Panginoon. Amen. Ang tinapay na uubos yan. Sabi natin, ang tinapay nasisira yan, nabubulok yan. Pero ang salita ng Lord, kapag ito'y pumasok sa iyo, ninamnam mo, mananatili ito sa puso mo at hindi iyon mabubulok. Amen. At yun yung gagamitin natin na magiging kalakasan natin sa hamon ng buhay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Siya ang source ng ating buhay. Ang Diyos naman. Amen. Kapit lang, kapatid. Kapit ka lang sa Diyos. Sabi po sa ating conclusion, sabi ka 2 Corinthians 12:9, ganito ang kanyang sagot: ang pagpapala ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Sinong mahina nito? Taas ang kamay. Tayong lahat mahina. Ang sabi roon sa salita ng Panginoon, ang aking kapangyarihan ay magliliwanag sa iyo kapag ikaw ay nangihina. Amen. Kaya buong galak kong ipagmamalaki ang aking kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kung nangihina daw tayo, ipagmalaki mo, Lord, nangihina ako. Kasi si Lord ang magbibigay ng kalakasan. Si Lord ang magbibigay ng kapangyarihan sa iyo. Sa bawat gising natin sa umaga, every day is, sabi Lord, lagi namin napapakinggan yan. Every gising is a blessing. Tama? Pero wag naman natin kalimutan, every gising, sabihin mo, salamat sa Diyos. Buhay pa ako. Amen. Hindi lang tayo nakatingin kagad sa blessing, kundi sa pagkilos ng Diyos. Sapagkat, sabi ron, ikaw ang nagpasya ng buhay. Tama. Pag-isip natin, tayo nagpasya. Kung anong gagawin natin. Tayo ang kumilos. Nag-isip tayo kung anong susuotin natin. Tayo yung kumilos, isinuot natin. At tayo ay pinanatili natin sa ating katawan yung ating mga sinusuot ngayon. Sabi ron, sapagkat ikaw ang Diyos ang nagpasya sa buhay ko. Kaya ako nabubuhay. Sapagkat ikaw Diyos ang kumilos sa gitna ng aking kahinaan. At sabi sa uli, sapagkat ikaw ang Diyos na nananatili sa lahat ng ating pangangailangan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bakit tayo nakasya?